Good morning! Fourth day na namin ngayon dito at kami ay magtutour. Land tour ulit kami. So, magluluto muna ako ng baon namin. Kasi, simulan na nandito kami. Lagi kami nagluluto lang ng babaonin namin. Kasi, sobrang expensive talaga kapag kumain kayo sa mga restaurant. So, yan. Nabili namin to kagabi. Itong hipon. Actually, fresh to. Nilaga ko lang kagabi kasi baka masira. Ang bili namin sa shrimp, sariwang-sariwa siya, 270 pesos. 1 kilo na siya. Kaya, sulit talaga. So, magpa-buttered shrimp muna ako. Kasi yun yung babaunin namin. Tapos, nakabili kami ng fish kagabi din. 200 plus din. Hindi ko matanda kung ano exact price. 200 plus, ang lalaki, sariwa. Tapos, 1 kilo na rin siya. Yun, yung inulam namin siya kagabi. Pati itong shrimp, nagbawas na kami ng pang-ulam kagabi. And then, babaunin namin ngayon. Yung fish, bala kong iprito yon. Then, next day, kung magsasarsyado na lang ako. Yun. So, ngayon, magluluto muna ako. Ready muna kami ng aming baon para sa aming tour. Baka hindi kami bumalik dito sa tinutulugan namin. Makitulog kami. Pero bayad to hanggang sa pag-uwi namin. Okay? Bye! See you! Ayan guys. So, ready na kami. Naka-ready na rin yung baon namin. Dahil kami ay medyo malayo-layo ang biyahe. At kung kakapusin kami sa oras, hindi kami uuwi dito. Pero iwanan lang namin mga gamit namin. So, magro-road trip muna ulit tayo. And then, dadali namin kayo doon. Bye! Ang first destination namin ay ang Bohol Bee Farm. Tapos, ang una namin ginawa ay nag-park ng dala naming mga motorcycle. Hi! So, nandito na kami ngayon sa Bohol Bee Farm. Ito yung pangalawang pupuntahan namin. Kasi yung kanina, yung Shell Museum, sarado pa. Anong oras ang bukas? 9:30 pa. Kaya dito na muna tayo sa Bohol Bee Farm. So, pasok tayo. Okay. By the way, ang Bohol Bee Farm ay isang restaurant and hotel kung saan pwede kang mag-check-in, pwedeng kumain. And dito rin ipapakita sa inyo kung paano nila ginagawa yung mga product nila. So, gumagawa sila ng mga ice cream, meron silang mga handcrafts, and marami pang iba. So, parang factory at the same time, meron silang room for rent, and meron din silang restaurant. Kung gusto nyo matry yung mga product na meron sila. Ngayon, ang una namin pupuntahan ay ang kanilang restaurant. May staff naman sila na nag-assist sa amin para ituro kung saan ang restaurant. Parang siyang pagawaan ng mga saan? Oh, mga nga to? Production nga na Saan po ang nito? Sa restaurant sa baba, signature. Okay. May mga entrance fee ba dito? Wala. Okay, ito yung ice cream. Bili tayo ulit mamaya. At mas marami flavor nila dito. Ayun o. Mamaya, itry natin. May ice cream dito sa restaurant. Okay. Ito yung mga souvenirs and pasalubong nila. Tingin tayo mamaya. Okay. Sa baba po. Thank you po. Ito yung mga restaurant. Ito yung mga arts and craft. Meron sila dito. Ayan. Pwede kang bumili nito. Ayan. So, dito sa baba, may restaurant. Pwede mong i-try yung mga food nila.
Walang entrance fee dito. Yun nga lang. Mapapabili ka talaga. Ayan o. Tour restaurant. Ano kaya meron dito? Oh, may hilot area and massage area. Oh. Ayun. Oh, ayun dito. Hilot. And, ayan o. Ano naman to? Ito yung mga ginagawa nila dito sa Bohol Beef Farm. Ano yan? Ah, may bread. Gusto kong mag-try bumili ng bread nila. Iuwi natin, Joy. Oh, yung cone pala, sila din nagpo-production, oh. Yung cone nila, sila din nagpo-production. Oh, dapat pala nag-try tayo na may cone. Kasi gawa pala nila yun. 80 per square. So, may restaurant. Ayan, B. Ayan, nag-hobby sila, oh. Okay, sige. Check natin yung resto nila. Ito yung restaurant. Parang ang aga dapat nag-breakfast tayo. Kung ano. Ito yung pinaka-restaurant nila. Nasa pinakababa. Ay, napakaganda ng view. Ayan, oh. Tabing dagat siya. Ayan, oh. Kung gusto nyo palang mag-chill-chill. Ayan, ito siya, oh. Ayan, oh. Tanaw na tanaw. May mga, ano, oh, ganda talaga ng Bohol. Okay, so let's check kung anong merong food dito sa resto nila. Tara, Joy, let's check. Ice cream. Salad and rice. Uy, firefly din sila. Ice cream. Ano? Ano meron? Anong meron dyan? Wow! Oh. Pwede pala. Kasama cone making. So, ano din sila ng Firefly Adventure Tour. Okay. Parang gusto kong bumili ng mga pasalubong. Ayan. So, meron silang ano, ayan o. Fresh baked flatbread. Kasama fresh lumpia. Kasama chili. Yan guys. So, nakapwesto na kami. Ito o, may table. Ayan o. So, nakaharap ka ngayon dito sa beach. O, diba? Ang saya. Wine water. Ayan o. At, yan. Sinervan kami ng water. Hindi muna kami mag-heavy kasi ang aga pa. 9 o'clock pa lang ba? 9 o'clock pa lang. Nag-breakfast na kami. So, pizza lang ang in-order namin. And yung kanilang ice cream. Promise, try nyo yung ice cream nila masarap. Ayan o. Yung resto nila. O, diba? Chill-chill lang. Ayan. O. Ito yung pizza ang in-order namin. Combo ito. Seafood and meat. Ayan. Ang laki o. Tatlo lang kaming kakain. Pero, kasi, mas malaki siya sa plato. O. 440. Not bad, diba? Sa tatlo, mag-share. Tapos, may order din kaming ice cream. So, ayan. Ayan guys, so pasensya nyo na yung pwesto. Wala akong mapatungan. Baka malaglag kasi. So, let's try pizza. Nakakatakot kasi malalaglag sa dagat. Hindi. Umaya na. Ooh. Sasabangin kasi kami. So, alanganin yung phone. Baka malaglag. Let's try. May steak yung ano to, seafood. And meat. And here's the hot sauce. Naka-roll yun. Oo nga eh. Hot sauce. Kakatakot yung hot sauce.
Ay, may langaw. Honey hot sauce nakalagay. So, sariling gawa rin siguro nila. Honey hot sauce. So, let's taste. Ano, may squid pa siya. Ito yung squid. Ang sarap. Masarap. Squid. Ang ham. Mukhang hindi tayo makakapag-lunch nito agad ah. Heavy eh. Wala merong fish. Sarap. Sobrang anghang. Sobrang anghang ang kaso. Nakakapaha ang bibig. Pero ang sarap. Guys, ito na yung dragon fruit ice cream. So, ito yung cone nila. Sariling gawa nila yung cone nila. Ang sarap din. Parang may pagka-pastillas. Parang may pagka-pastillas ang lasa. Patingin muna ako. Hindi ko ba? Anghang, nasubo ko yung may hot sauce. Anghang talaga. Papakita ko. Anong flavor to? Ito naman yung peanut pieces. Grabe. Naisaw-saw ko sa hot sauce, tapos ginanon ko. Grabe. Tarpon. Lasang peanut. Lasang peanut. Lasang peanut. Charcoal. Pero sa talaga ng malunggay, no? Hindi naman, masarap siya, pero hindi naman siya lasang ulit. Charot. Sa'yo? Ang sarap. Dragon fruit. O, diba? Sarap. Sobrang ahang ng hot sauce nila. Tignan natin yung cone. Lasang cropek. Yung cone. Ano ko? Tinikman eh na nahulog. Masarap. Few moments later. Napakaganda din ng comfort room nila, oh. Napaka-aesthetic. Oh, yan. Saka malinis. Kada isang CR, meron siyang sariling ilaw. Ayan, oh. Oh, diba? Ang ganda, oh. Aesthetic na aesthetic. Oh. Hi. Diba? Linis, oh. Oh. Magpe-freshen up lang kami, then ikutin natin kung may ikot natin tong ano na to. Bohol beef farm. May area pala dito na pwedeng bumili ng mga pasalubong. Pwede pumasok. Saan? Ito. Tara. Tara, ang bagels nila sa Palawan. Oo.
Oh, may mga bread dojo yun. Parang ang sarap ito oh. 130. Ano siya? Made of squash. Tapos ito. Oh, mga herbs. 200 din. Parang gusto kong bumili. Kasi bago tayo sumakay sa ano, may mga spread. Ito nga yung ginagawa nila dito. Ito yung sarap to. Pesto. Ito. Ano to? Tester? Gusto ko, kailangan makapag-uwi tayo eh. Makabili tayo. Si Ma'am Weng, ano, may mga tester. Oh, wow. Ito yung mga pricing. Alam. Ayan, yan yung kailangan. Iuuwi ba to sa, nakisasakay ba sa aeroplano to? Check-in luggage. Wala mag-check-in. Kasama naman dito ano eh. Malala nyo. Hindi naman tayo naka-check-in luggage eh. Ano yung libre na naka... Libre lang yun. Paano tayo makakapag-uwi? Hindi pwede. Magkano po sa mga peanut pieces? Pwede na, madami na oh. Yung sinasabi nyo. Ito bibigay ko kay Ma'am Weng. Balik tayo bag umuwi ha. Pag Alona. Ang peanut kisses nila ay 220 pesos. Bag din sila. Sa Boracay bumili ako ng isang bag eh. Dami ka walang ano dito. Ito yung ano. Yung chips. Masarap to. Yung sabi kasi yung kanina, yung sa apa, parang ganun po ba lasa nito? Yung sabi kasi parang cropek yung lasa. Ito, 80. Balik tayo. Bibila ko nun. Kay Sky. Sabi kasi ni Sky, ito ano to? 580. May Shopee pala sila oh. Nakakapag-order ba ng buka? Ay, ng ano? Coconut sa Shopee? Ito siya, coconut flakes. Coconut chips. Bibila ko nito, coconut chips. Meron sila. Pamaypay. Ano to? Keychain. Bohol Bee Farm. 60 pesos yung mga ref magnet. Ito, 80 pesos. Sa mga crafts sa Manila, meron silang mga binibentang mga handbag, meron din silang mga table runner, may mga pamaypay, and marami pang iba. Ito, next destination namin ay sa Blood Compact. Nag-park muna kami, and then, tara na. Ang init guys, magpapalitan rin kami kasi naka-short lang kami oh. Ito yung makikita nyo sa my Blood Compact. Ayan oh. Ang Blood Compact Shrine is about an ancient ritual in the Philippines intended to seal a friendship. Yan, so pwede The Blood Compact mag-picturean Shrine dito. was in the year of 1565. Commemorating Sandugo or friendship between Spanish explorer Miguel Lopez de Legazpi and Dato Sicatuna. Pagkatapos namin pumunta sa Blood Compact Shrine, ay bumiyahe naman kami papunta sa Chocolate Hills. Pero habang bumabiyahe kami, nadaanan naman namin ang Lubok Adventure Park. Sa tabi ng Lubok Adventure Park ay matatagpuan naman ang Butterfly Garden. Kaya sa mga gusto pumunta sa Butterfly Garden, puntahan nyo na. Hindi na kami pumunta dito sapagkat wala naman kami kasamang bata. Ayan guys, next destination namin ay yung Lubok Adventure Park. So dalawa yung pwedeng gawin dito. Mag-zipline. Ayan yung i-zipline nyo yan sa taas. Or yung cable car. Yung cable car is 400 each person yon.
Tapos, kung gusto yung combo, 500. Kasama na yung cable car and zipline. Ayan o. Oh, ito yung lugar. Dito kayo bibili ng ticket. Dito sa kabila pala. Ayan. Ayan o, ang ganda. Ayun na lang tayo. Cable car na lang. Ayun yung cable car o. Ayan, ang ganda. Ayan o, napakaganda o. Hello guys, so nandito na kami. Magta-try kami ng cable car lang. Kasi takot ako sa zipline. Okay, kinakaba. Ano yung tira pa hike mo? Lalo na pag nag-ano ko. Video mo lang. Video mo lang. Nakakatakot pala. Horror, parang horror pakiramdam ko. Ayun na yung... Maabot pala Oh, dyan yan. yung ano? Ito yung Lubok River. Eh, doon, Jay, mas mabilis sa zipline eh. Tayo hindi tayo umabot dyan. Kuya, ito ng cellphone ko natin. Very calm and relaxing naman pala sumakay dito sa cable car. Pwede din siya sa bata at pwede rin sa matanda. Moments later. Ayan guys, nandito na kami ngayon sa man-made forest. Ayan. Ayan siya oh. Maraming tao. So, yun nga lang, buwis buhay ang pagpipicture kasi may mga dumadaang sasakyan. At kapag may dumadaang sasakyan, kailangan tumabi. Ayan o, katulad yan o, di ba? So, kailangan mabilis ang shot lang para makapag-picture. So, dinadayo talaga siya. Ayan o. Ayan yung location namin. Ay, nakakapagod. Okay, may next destination na kami. Ang next namin pupuntahan ay ang Chocolate Hill. Ito ay kilala sa Bilar Man-Made Forest. At ito ay matatagpuan along the border of Lubok and Bilar Town in Bohol. It is the first and only man-made forest in the Philippines. Ang next destination naman namin ay ang Chocolate Hills. Kailangang mag-park muna tayo ng ating motorcycle dito tapos magbayad tayo ng entrance fee na 100 pesos per person. At kasama na doon ang paghahatid sa inyo gamit ang shuttle nila hanggang doon sa entrance ng Bohol Chocolate Hills. Pwede rin pala kayong manghiram ng payong dito, mag-iwan lang kayo ng ID tapos aakyat kayo doon sa mataas na hagdan. Hi guys! Andito na kami sa Chocolate Hills. Ayan o. Kaya lang stop over kami. Kasi nakapagod umakyat. Yun pala, pwede kayong mag-rent ng payong. ID lang ang kailangan. Ay, hindi pala rent. Pahiram. Ang entrance fee dito is 100 pesos. May free shuttle na rin para sa pag-akyat. Pati pagbalit. Hingal. Wait lang. Nakarating din kami sa tuktok. Nandito na kami sa my Chocolate Hills. Ayan o. Diba? Worth it ang pag-akyat. Hingal nga lang. Ayan. Picture na tayo dito. Picture mo kami. The Chocolate Hills consists of approximately 1,268 hills spread across an area of 50 square kilometers in the province of Bohol, Philippines.
The hills are uniformly cone-shaped with heights ranging from 30 to 120 meters. Their distinct shape contributes to their iconic appearance. The prevailing theory suggests that the Chocolate Hills were formed through thousands of years of weathering of marine limestone. The process of rainwater and erosion sculpted this remarkable formation. Talagang nakaka-amaze nga naman ang lugar dito sa Bohol. Hanggang dito na lang muna ang ating tour dahil kami ay babiyahe muna at bibisita sa isang kamag-anak. Bye!